Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa na nanonood at kasama po namin ngayong gabi at tunay na na-miss po namin kayo. Muli po nagbabalik po ang ating Women's Cafe Forum at magkakasama po kaming tatlo upang ipahayag at lagi pong ipabahagi sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya po sa lahat po na ating pong kasama ngayon, maaari nyo pong i-share at ilagay po sa inyong mga GC ang link pong ito at sama-sama po tayo na magbahagi na ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya po, ngayon, hingan ko din po ng pagbati ang aking mga kasama sa Women's Cafe. Parang na-miss nyo to. Na-miss natin ito. Sige, simulan natin. Sister Grace, bati tayo. Ayan, good evening Sister Jen, good evening Ma'am C, at magandang gabi din po sa lahat ng nanonood. Welcome po sa Women's Cafe Forum. Totoo po na na-miss po namin ito and it's so nice to be back. Naniniwala po ako na habang nanonood po kayo, marami pong revelation ang ipagkakaloob ng Panginoon over our lives. So, keep on watching lang po at pagpalain po tayong lahat. God bless po. Ayan, good evening po. Gusto ko yung it's nice to be back ni Sister Grace. Ayan, nakalimutan mo mag-hello world. Ayan, so hello world. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tulad po ng sinabi ni Sister Jen and ni Sister Grace, sobra po kaming excited. Sobra po namin kayong na-miss. And of course, talagang baka magtaka sila bakit matagal tayong nakabalik. Pinag-isipan po natin ng bagong konsepto, of course. Ito pong ating Women's Cafe. So, simula na po ito. Buwan-buwan mapapanood nyo na po. Ayan, Sister Jen? Ayan, salamat Sister Grace and Ma'am C. At muli po, sa lahat po ng mga bagong nakapasok sa ating pong FB page, paki-share nyo po ito at ibahagi nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pong gawain. Hindi po natatapos sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay nagpapatuloy sa bawat isa po sa atin. Kaya sige po, simulan po natin ang ating gawain sa isang panalangin, Sister Grace. Ayan, sige po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na tapat at napakabuti. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for the opportunity, Panginoon, na kami binigyan mo ng pagkakataon na makapagbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po at dalangin ko po na dumaloy po yung knowledge, wisdom, and understanding at nawa po na ang lahat ng makapanood ay hindi lang basta nila ito narinig, bagkus magamit po nila ito sa kanilang buhay, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Ikaw nawa ang makita sa amin, Panginoon. Maraming salamat. We bring back all the honor and glory to you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. At sa mga kasama po namin, please comment down. Pakisabi po sa ating comment section, I am blessed. Amen. Tunay na tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po tayo dahil na-miss po namin ito. Simulan na po natin dahil napakaraming sasabihin na aking mga kasama nandito. Ayan. Simulan na po natin ang ating mong pag-uusapan. Ano ba ang ating topic? Ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ay pinamagatan po natin na Heart Strong. Ayan. Heart Strong. Bakit ba Heart Strong? Bigyan ko lang po kayo ng background. Bakit po tayo nagkaroon ng ganito pong topic? Actually po, mahilig po akong nood ng volleyball. At isa dun sa laging chini-cheer nung team na isa sa paborito ko sa panonood. Sabi nila, kasi medyo natatambakan na sila dun sa volleyball. So yung score nila medyo tambak na. Ang sabi nila, Heart Strong, Heart Strong. So during the time out, nag-meeting sila, pinag-usapan ano yung plan, and then they cheered na sabi nila, Heart Strong. Bakit ba Heart Strong? Kasi ito, parang mas ma-motivate ka to do better. Ma-encourage ka kung ano yung nagawa mong mistake dati, so syempre babaguhin natin. So ganoon din po, lalo na ngayon sa ating mga kababaihan. By the way, Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan na nanonood po sa atin. Lahat ng kababaihan, naniniwala ko, we have a strong heart. Amen. Tama ba yun? Tayo lahat ng mga kababaihan. Meron tayong puso na matatag, na malakas, at laging nagpapatuloy na maging malakas. So, heart strong. Bigyan po natin muna ng daan na basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. At kinuha po natin ito sa Colossians. So, basahin ko po. Sabi dito, Colossians 2 verse 2 to 3. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Sabi niya, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assistance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ,
in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Amen. Napakaganda nito. Kung babalikan po natin, to si Pablo, he wants to encourage the Colossians. Ito yung mga tao dun sa Colossa, na gusto niya na mas lumakas ang loob ng mga taong naroon, na sa kabila ng kanyang paghihirap na dinadaanan, si Pablo, sa kabila ng kanyang pagtitiis na pinagdaraanan, makita sa kanya na hindi siya nag-give up. Makita sa kanya na siya ay nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Ayun ang gusto ng ating ding Panginoon, na magkaroon tayo ng pusong matibay, pusong matatag, at pusong nagpapatuloy. Amen. Medyo may hugot. Kasi nakwento ko dati kila Ma'am C last week, very recently, Ma'am C and Sister Grace. Talagang ako po ay dumaan din sa ganito pong kalagayan na kailangan pa talagang maging matatag. Dahil may dumadaan po pagsubok sa atin na minsan tayo naging mahina. Minsan gusto nating mag-give up. Kahit akala mo ikaw ay pinakamatatag, ikaw na ang pinakamalakas, pero sometimes, because siguro, ano bang factor? Bakit ba tayo nagiging mahina? Number one, syempre yung physical mo, parang drain na. Pangalawa, yung the lies of the enemy na tinatawag. Yung mga kasinungalingan ng kaaway na nilalagay sa ating mga isipan. Ayun yung nagpapadagdag kung bakit tayo feeling natin mahinang-mahina na tayo, feeling natin na hindi ko na kaya. Yan, may pawalling ka na hindi ko na kaya. Pero, kailangan nating magbalik ulit dun sa simula na tinatawag natin. Kailangan nating bumalik at tumawag muli dun sa nagbibigay ng kalakasan po sa atin. Katulad ni Pablo, sabi niya, I want them to be encouraged. Amen. Dahil dun sa ating pinagdadaanan, hindi din natin alam na merong tao nakakakita sa atin na na-encourage sa buhay natin. Amen. Na bakit siya noon ay mahina, pero siya ngayon ay malakas. Amen. Bakit siya noon ay parang bibigay na, pero ngayon ay nagpapatuloy. Kaya yun po, pag-uusapan natin, ano ba yung mga factors na bakit tayo nakaranas at ano ang makakatulong sa atin para manatili at para magkaroon. At tayo po ay tuloy-tuloy na mag-cheer heart strong. Ayan. Kaya pag-usapan natin yan. Tuloy-tuloy na tayo, Ma'am C. Simulan ko na po sa iyo. Sige po. Heart strong. Sabi ko nung sinend sa amin ni Sister Jen tong topic, na-miss namin yun no, Sister Grace, yung parang, Thursday na, magsasend na si Sister Jen ng topic. Heart strong. So, kung si Sister Jen recently, naka-experience siya nung somehow struggle, no, concerning yung heart. Kasi sometimes, kapag yung puso mo na yung napagod, ika nga, parang domino effect na. Physical mo, feeling mo, pagod na pagod ka. Favorite ko yung isang kanta na napakinggan ko to before dun sa church na inattenda namin unang-una dito sa Laguna, yung rest if you must, but don't ever quit. Lagi ko rin yan sinasabi sa mga nakakausap ko kasi mapapagod at mapapagod ka talaga. Amen. And sabi nga natin, hindi natin lagi dinidiscount yung factor na pwede kang mapagod. And it's okay. But do not ever quit. Kaya nga may kapahingahan. Sabi nga, kapag daw natulog ka sa gabi at naidantay mo na yung ulo mo sa unan, that's the time na pwede mo sabihin, Lord, thank you. Kasi ibig sabihin, makakapagpahinga ka na naman. Amen. And ibig sabihin, may bukas ulit. May panibago ulit na bukas. So, just recently also, yan, sina Sister Jen and si Sister Grace lang ang isa sa mga pinagsabihan ko. So, meron pong challenge sa akin, no, personally sa work. So, sabi ko nga sa kanila, hindi ko alam if it is a blessing ba? Yun yung una kong blessing ba to? Kasi alam ko mahirap. Hindi ko alam kung promotion ba ito kasi alam ko marami akong pagdadaanan. Pero sabi nga nila, kapag inilagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na yon, siya rin yung mag-aalis sa'yo sa mahirap na sitwasyon. So, paano ko ma-relate yung heart strong heart dito sa situation na to. Bago ko po makuha yung somehow, no, yung tinatawag kong whatever that is, promotion, is kailangan ko pong mag-present. And then during the presentation, hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi number one, hindi ko naman siya gusto. Number two,
nagulat na lang ako. So sabi ko nga, dumating ako nung araw na yun sa opisina, na ganito yung position ko, lalabas ako na iba na yung position ko. So parang ganun. Pero again, sabi ko blessing pa rin yun kasi it's still a promotion. Pagharap ko po doon sa panel, pagharap ko doon sa pagpepresentan ko, sabi ko, nung pumasok ako sa room na yon, ang meron lang ako konting alam at puro faith. And for the first time in my life na ako ay nagpe-present sa harap ng tao, kahit katiting, hindi ako kinabahan. Praise God. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil alam ko, kasi nga wala akong alam eh. It's really something new para sa akin. Pero nung pumasok ako doon, nung sinabi ko, sige Lord, kasi ikaw nga naniniwala ka sa akin, sino ako para hindi maniwala sa sarili ko? At pinatatag ng Panginoon yung puso ko na humarap. Sabi ko, panel lang kayo, I have a big, big God. Amen. Amen. And ngayon, nandun na ako sa proseso na yon na sabi ko, ganun pa rin, Lord, hindi ko alam kung ano yung reason bakit mo ko dinala sa sitwasyon na to na hindi ko naman hiningi. Pero sabi nga, kapag para sa'yo yan, ibibigay ng Panginoon sa'yo yan and lahat ng resources na kailangan mo, ipoprovide niya. At isa sa resources na kailangan ko is to have a strong heart and a big, Amen. big faith sa ating Panginoon. Amen. Amen. Napakaganda no? Strong heart and big faith. Amen. At walang ibang pinagmumula nun kundi ang ating Panginoon lamang. Tama yun, no? Yung wala kang alam, pero ang dumedepende ka lang dun sa Diyos na magbibigay sa iyo ng karunungan. Amen. At napakaganda nun. Dahil ayun ang gusto na ating Panginoon, that we humble ourselves before God. Amen. And God will lift us up. Amen. Yeah, Sister Grace. So, ayun na nga. Nung binigay ni Sister Jen yung topic sa amin, ang una ko talaga naalala ay si Pastor Ken. O yan na. Si Pastor Ken kasi, di ba, despite ng mga nangyari sa buhay niya, nakita ko po doon yung puso niya at yung laki ng pananampalataya niya, despite ng nangyayari sa buhay niya. Amen. Hindi natin nakita na ng hina siya. Bagkos, ang nakita natin ay yung napakalaking pananampalataya at Amen. puso niya sa ating Panginoon. So, si Pastor Ken, isa po siya sa nakilala at nakita ko talaga na merong a strong heart. And Amen. sa akin naman po, sa aking journey, so ako rin po ay dumaan sa mga proseso. Marami rin po akong mga pinagdaanan, disappointment, difficulties, andyan yung nawalan ako ng mahal sa buhay, nagkaroon ako ng mga health issue. Pero despite ng mga nangyaring noon, mas nakita ko kung ano yung purpose ng Lord kung bakit nangyari yun. Kasi minsan tayo, di ba, kahit mananampalataya na tayo, na pag may nangyaring ganun sa buhay natin, feeling natin na pinaparusahan tayo ng Panginoon. Pero hindi po. Nais ng Panginoon na mas maging matatag tayo, mas lumapit tayo sa Kanya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung hindi dahil sa mga proseso na napagdaanan kong yun, wala po ako dito sa inyong harapan, hindi pa ako nakakapagsalita. At ayun po talaga yung greatest, ano ba yan? Greatest testimony ko po talaga. So, dun sa mga pagsubok na yon, dun natin nakikilala, mas higit nating nakikilala yung ating Panginoon. So, ano ba? Amen. Amen. So, na-miss ko po talaga. Na-miss mo umiyak. So, ayun, sa mga pagsubok na napagdadaanan po natin through Christ, tayong lahat may access po tayo na ma-receive po natin yung mga blessing na nagmumula sa Panginoon. Minsan, siguro parang maging open-minded tayo and let's accept the fact na marami pa tayong bagay na hindi alam at mas alam ng Panginoon kung ano yung nangyayari. So, siguro, di ba sabi sa salita ng Panginoon, His thoughts are higher than our thoughts. So, patuloy lang tayong, siguro ayun, paano tayo magkakaroon ng a strong heart? Siguro ayun po, patuloy tayo ng manalangin, humingi tayo ng lakas sa ating Panginoon kasi totoo po yun nasa ating sarili wala po tayong magagawa. Lagi nating kailangan yung ating Panginoon. So maraming testimony pero sa ngayon, ayun po muna.
Sister Jen. Ayan, salamat Sister Grace sa iyong mga luha na maraming pinagtagumpayan na. Amen. Amen. Masarap po na umiyak sa ating Panginoon. Hindi natin maiwasan, di ba? Yung mga pagluhang yan, ayan ay katibayan na buhay ang Diyos sa atin. Amen. Yung mga pagluhang yan ay katibayan na ikaw ay pinagtatagumpay ng ating Panginoon. Kaya Sister Rowena, ikaw ba yan? Sister Rowena, namimiss ka na namin. Hello, Sister Wen. Nanonood yan for sure. Ayan, shout out sa iyo, Sister Rowena. Ayan, balikan natin Itong Heartstrong na to, bakit ka ba mag-cheer ng Heartstrong? Kasi dahil may pinagdadaanan ka. Amen. Sigurado ako, hindi ka magsasalita ng heartstrong, parang fight. Kung ikaw ay okay ang buhay mo, maayos ang nararanasan natin. Pero ito, balikan natin. Ito si Pablo, siya po ay may matinding pinagdaraanan. Amen. Pero dun sa Colossus, gusto niyang maging inspirasyon at gusto niyang maranasan ng mga taong naroon na sa kabila ng kanyang paghihirap na pinagdaraanan, makita niya yung mga taong ito ay magiging matibay ang puso. Amen. Na makita niya itong mga taong to ay nagiging patuloy na magiging matapang. Amen. Sa kabila ng lahat na kanilang pinagdaraanan. Balikan po natin yung verse dun sa Colossians 2 verse 2-3. Ang sabi po doon, that their hearts may be encouraged, being knit together in love. Tigil po tayo doon. Being knit together in love. Isa sa keyword para ikaw pala ay maging matatag at mas maging matapang ay yung pag-ibig. Amen. Amen. Because the love will, parang it fuel us. Para to keep going. Amen. Yung magpatuloy tayo sapagkat yung pag-ibig po, yes, mahalaga, pag-ibig ng ating Panginoon. At mahalaga yung pag-ibig na nararamdaman mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen? Mahalaga po yun na ikaw, nanghihina ka, pero lagi mong titingnan yung may mga taong umiibig sa iyo. Amen. Ayun yung magpapalakas sa iyo. Ayun yung magbibigay muli sa iyo ng dahilan para bumangon sa kinabukasan. Amen. Yung pag-ibig ng mga anak mo, yung pag-ibig ng asawa mo, yung pag-ibig ng mga kaibigan mo. Katulad tong dalawang to. Amen. Talaga pong isa sa mga dahilan para ikaw ay magpapatuloy. Yung makikita mo na meron kang mga kaibigan na nagbaback up sa iyo sa panalangin, amen, na magpatuloy sa gawain, na magpatuloy na maging matatag at magtiwala sa ating Panginoon. Amen. And number 2, ang sabi po dito, meron kasing magandang resulta kapag ikaw ay nanatili na maging matatag. Ang sabi dito, to reach all the riches of full assistance of understanding. Amen. Reach all the riches. Ibig sabihin, para maabot, para maranasan natin yung kalakihan at kayamanan ng hiwaga ng Diyos. Amen? Kapag pala tayo ay minsan mahina, nawawala sa ating isipan na ang Diyos ay dakila, na ang Diyos ay malakas. Amen? Kasi minsan natatalo tayo ng emosyon. Amen? Yung emosyon na yan, ayan ay ginagamit ng kaaway para, sabi nga, the battle is in the mind, and also, we have the feelings na tinatawag. So, the emotion, the feelings. Ayan po, sinisira ng kaaway ang ating emosyon. Sinisira ng kaaway ang ating isipan din. Upang lagi mong iisipin, wala na akong pag-asa. Amen. Ako ay mahina. Ayoko na. Magkukwit na ako. Ayoko na. Magre-resign na ako. Ayan, di ba? May mga ganun tayo Amen. Pero kapag ikaw ay dumulog sa ating Panginoon, kapag nakita mo, katulad ng sabi ko kanina, kapag nakita mo na may mga taong nagpapatuloy at nagmamahal sa iyo, doon ka muli tatayo. Doon ka muli pupunasan ng mga luha. Amen. Doon muli ikaw magiging masigla na magpatuloy doon sa iyong ginagawa. Ano ba mga ginagawa natin? Tayo mga bilang kababaihan, syempre tayo, marami tayong, ang sabi nga mga kababaihan, ang dami nating label, ang dami nating task. Pero nagagawa natin, kahit may multitasking tayo, nagagawa natin ng paraan yan. Diba? Nagagampanan natin. At sa awat habag ng ating Panginoon, nagagawa natin ang role natin bilang isang babae, bilang isang asawa, isang nanay, amen, bilang isang employee, amen, mga kaibigan. So, lahat tayo nagagawa natin yan because of the love. Amen. Buhat sa ating Panginoon and also the love doon nakikita natin at naibibigay ng ating kapwa. Amen. Pangatlo po, sabi po dito, all the treasures of wisdom and knowledge comes
Jesus Christ. Kaya po, magkakaroon tayo ng karunungan. Katulad nung nangyari kay Ma'am C. Amen? Nung pagpasok niya doon, alam niyo, wala siyang alam. Kaunti lang ang alam niya. Pero mas higit yung karunungan na pinagkaloob ng ating Panginoon. Amen. At yun ang nangibabaw. Amen. Amen. Pero syempre, sa ating mga nanonood, wag naman nating iasa lahat kay Lord. Amen. Oo. We need preparation. Tama, Ma'am C. Amen. When God sees you that you are prepared, then God will provide all what you need. Amen. Ganun po yun eh. Hindi lang basta, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala, Lord. Diba? Pero kailangan, inihahanda mo ang dapat mong ihanda sa pagharap dun sa report na kinakailangan, di ba, Ma'am C? Sige po, Ma'am C, dugtungan niyo ako. Alam mo, totoo yun. Magandang point yun, no? So, tama po na you have to do your part. Kasi inopen na lahat ni Lord yung opportunity sa'yo. Lahat na ng oportunidad, ika nga. And sabi ko nga kanina, all the resources, all you have to do is to gather everything and you have to do your part. You have to do your task. Yung dun sa iingatan mo yung heart mo and you appreciate all the blessings na nasa harapan mo, totoo yun. Sabi ko nga, yung journey ko ngayon, kasi starting na yung panibago sa career ko. Yung journey ko ngayon, mahirap siya, sasabihin ko mahirap siya, pero dahil sa pag-ibig ng mga kaibigan ko, dahil sa encouragement nung mga kapatiran ko sa church, yung encouragement ng asawa ko, at yung binigay ng Panginoon ng mga ka-workmates ko na nagtuturo sa akin kung ano yung gagawin. Sabi ko, mahirap talaga siya kung hindi ako, kasi may part talaga na lalapit ako at makikiusap ako, tulungan nyo naman ako kasi hindi ko ito alam. And it's okay, mga kapatid, na humingi ng tulong kasi yung mga nakapaligid sa'yo, yan yung mga biyaya ng Panginoon na inilalatag niya sa inyong harapan. All you have to do is to have an open heart, an open mind, and you have to accept the fact na hindi nga talaga lahat alam mo na pag nilagay ka dyan, petiks-petiks ka na lang, na okay yan, kaya ko yan, walang problema dyan. Na hindi ka na mag-aaral. Mga kapatid, sobra po ako nag-aaral. Sobra yung insecurities ko nung pumasok ako. Kasi alam ko nga, hindi ako yon, hindi ko forte yon, yung andaming takot. And then I realized na hindi ka pala takot dahil hindi mo alam gawin. It's just that foreign sa'yo or iba sa nakasanayan mo yung inilalatag sa'yo ng ating Panginoon. And nung nag-oo ako doon sa challenge na yon, ang sabi ko lang, Lord, bahala ka na, binigay mo sa akin to, inilatag mo sa akin to, your will be done. And sabi ko nga, matagal na akong Kristiyano. Yung faith, yes, nandyan. Pero sobra ko siyang, sobra siya nagmamanifest sa buhay ko ngayon. As in, sobra, parang every time, kasi kailangan kong aralin lahat ng mabilis. Na minsan nasa meeting ako, as in, ano daw? Kasi hindi ko alam Hindi ko alam. Marami akong hindi alam. Tapos pag napapagod ako, sa totoo lang, may mga pagkakataon na umiiyak ako. Kasi parang yung lahat sila busy, syempre may mga kanya-kanya silang ginagawa. Tapos ako kailangan ko matutunan to. Tapos feeling ko wala sila. Umiiyak ako, sabi ko, Lord. Umiiyak ako literally. Tapos biglang may lalapit sa akin yung mga staff ko before. Nakikita siguro nila, yayakapin nila ako. Tapos kaya mo yan, Ma'am C. And then napakabuti ng Panginoon kasi binabalik niya yung fire sa akin na to really learn. So mga kapatid, bakit ko siya kinakwento? Kasi pwedeng maranasan ng bawat isa sa atin. Naalala ko si Sister Grace nung bago ka mag-enroll, yung mag-aaral ka, di ba? Naiiyak na naman siya. Yung bago siya mag-enroll, takot na takot siya. Sabi niya sa amin ni na si Sir Jen, takot ako kasi may anak ako, may trabaho ako, paano ko pag sasabay-sabayin ng lahat? Anong year mo na ngayon, sis? Pag ilang... Second year. So, konti na lang. Kung hindi siya nag-oo or hindi niya tinake yung opportunity nung day 1 na yon, na nag-enroll siya at nagsabi siya sa Panginoon na, yes, Lord, bahala ka na, hindi siya makakarating. Ilang taon na lang. And then from there, sabi ko nga sa kanya, after niya, pag nakagraduate ka na, in God's grace, bubulusok yung career mo. Amen. Kasi kailangan mo pala talagang mag-step. Amen. Kailangan mo unti-unting mag-step forward. Otherwise, yung strong heart na sinasabi, hindi mo siya ma-explain. Maganda yung sinabi mo, Sister Jen
Hindi natin masasabi dito that we have a strong heart if hindi natin na-experience lahat ng challenges sa buhay. If hindi mo na-experience, kapatid, lahat ng problema, lahat ng heartaches, na yung iyak mo, Sister Grace, iyak na yan ng tagumpay. Iyak Amen. na yan ng strong heart. Amen. A woman with a strong heart. Amen. Sister Amen, Jen. amen. So, sorry na. Pero, totoo po yun. May mga panahon na nangihina ako. Nakakala mo, ang lakas-lakas mo, pero may mga time talaga na manghihina ka po talaga. Lalo na yung feeling mo, sunod-sunod yung mga responsibilities mo. Dahil ikaw ay isang nanay, nag-i-schooling ka, so marami kang task na ginagawa, may ministry, and may mga iba pang activity na ginagawa. Pero salamat po talaga sa ating Panginoon kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi po natin magagawa yon. At regarding naman po dun sa pag-aaral ko, salamat sa ating Panginoon kasi nararanasan ko po yung provision niya, yung pabor niya. Kasi sa office po, napaka-supportive po talaga ng mga boss ko. So, parang minsan nga sabihin, sige, mag-aral ka lang dyan. At yung pagtitiwala nila sa akin, so sobrang na-appreciate ko yon. At talagang naglo-look forward na po talaga ako doon sa malaking plano ng ating Panginoon. Kasi sabi, di ba, pag meron kang desire, ang kailangan lang natin, hakbangan. Di ba, sabi nga, nasa tao, Amen. nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi natin lang sasabihin na, Lord, ikaw na po yung bahala. Kailangan meron tayong gawin. At kailangan po nating mag-trust sa proseso na pagdadaanan po natin. Kasi totoong hindi magiging smooth ang lahat. Marami po tayong pagdadaanan. Amen. Pero sa tulong ng ating Panginoon, makakaya po natin. Kasi diba, siya naman po yung nagbibigay ng lakas para magawa po natin yun. And salamat po talaga at naniniwala ko na after ng mga nangyayari. So, minsan ni Sister Jen, ma'am, may time pa ako, di ba, kamamatay lang ng aking tatay. Meron akong time sa office. Siguro, parang bigla na lang ako, pag naalala ko siya, bigla na lang ako naiiyak. So, minsan sabihin ko, akala ko talaga matatag na ako eh. Pero nandun pa rin talaga yung pain. Na siguro hindi ganun kadali mag-move on kasi ang hirap po talaga mawalan ng mahal sa buhay. So pag pumasok siya sa isip mo na andyan na bigla kang malulungkot, bigla ka na lang may iyak. Pero pag nag-pray ka, salamat sa ating Panginoon kasi yung lungkot na nararamdaman ko, napapalitan agad. At yung mga taong nakapaligid, ayan, yung mga kaibigan mo na nagli-lift up sa'yo pag nangihina ka. So ayun, may mga lapses din ako talaga sa ministry kasi ano nag-aaral ako. Pero alam ko naman na naiintindihan niya nila Sister Jen, naiintindihan ng Lord at alam ko naman na alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso ko na talagang gustong-gusto ko naman po yung ginagawa po natin. And I pray po talaga na pag natapos ko na ang lahat, tuloy-tuloy po tayo sa gawain natin dito sa Women's Cafe Forum. So, ayun po. Amen. Yan, nabanggit mo yung Women's Cafe. We also do struggle. Amen. Sa Women's Cafe, yan. Sa lahat po nating mga nakakasama tuwing Webes, we also do struggle. Akala nyo po, lakas-lakasan lang po talaga kami. Pero kami din po ay minsan nanghihina. Amen. Kailangan din po namin minsan ng time out. Ayan. Kailangan namin magpahinga at kailangan nating muli i-restore at mag-recharge sa ating Panginoon. Amen. Dahil tayo po sa ating physical na katawan, yan po ay nanghihina po tayo. Totoo po yan sa natural. Sa ating pong being on the flesh, minsan nandun na nagwawagi ang kaaway. Pero kailangan mong labanan. Amen. Kailangan mong labanan. Ito po, dun sa Heartstrong, balikan ko yung story ko kanina. Nanonood po ako ng volleyball. Ayan. Sila na natatambakan na, sabi ko kanina, but they won the game. Bakit? Amen. They won even though come from behind ang tawag na kung mga familiar sa volleyball, hanggang 5 sets yan. Kapag nagtuto yan, hanggang sa 5 sets, ma-win mo, manalo kayo, dun sa hanggang pang 5 set. Kapag nagtabla ng tig 2 per set, ayan. Pero sila inanalo. Bakit? Anong ginawa nila? Alam niyo kung anong ginagawa nila? Pinaupo sila doon sa bench, and then pinarelax sila, pinameditate sila, pinapikit sila, tapos hinga ng malalim. Amen. Ganon din po sa atin. Sa ating labanan physical, sa ating labanan sa spiritual, kailangan lang muna natin pause for a while. Amen. And then, we pray. Amen. Kailangan natin ng silent moment
sa ating Panginoon, kailangan muna natin inhale, exhale. Amen. Kasi minsan masyado tayong mabilis sa ating ginagawa. Parang we're chasing na wala naman tayong hinahabol. Amen. Doon tayo napapagod because masyado kang maraming gustong mangyari sa buhay mo hanggang sa wala ka nang na-achieve. Dahil sa dami mong iniisip. Dahil sa dami nating ginagawa. Amen. Kaya babalik talaga tayo na magkaroon tayo ng moment sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng moment din sa ating pamilya. Amen. Napakalaga nun, no? Nabigyan natin ng oras ang ating Panginoon, ang ating pamilya, at ang ating sarili. Amen. Kaya doon sa mga asawa namin, mamaya magkakape kami. Ayan. Magpapaalam na. Sana mapanood nyo ito. Ayan. Katulad doon, ano ba yung mga nagbibigay nga ng kahinaan sa atin? Yung mga kasinungalingan ng kaaway, yung mga taong, minsan din, iwas din sa mga negatibong tao. Diba? Kasi yun yung magbibigay sa iyo ng huwag ka na dyan. Bakit kasi pumunta ka pa dyan? O bakit patinanggap mo pa yan? Diba? Bakit nag-enroll ka pa? May nahihirapan ka lang. So maraming mga ganong tao, maraming negatibong tao. So anong gagawin natin? Unang-una, syempre, doon ka pupunta at doon ka makikipag-usap doon sa mga stronger people. Amen. Amen. Pangalawa, manood ka ng Women's Cafe. Yun Number one. Isiningit talaga natin yun. Amen. Sa lahat ng mga nanonood yan. Kahit replay man ito, kahit premiere man ito, basta salita ng ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon? Tuwing umaga, ito ay laging sariwa. Amen. Salita ng Diyos, sariwa bawat umaga. Kahit sabihin mo, ay, napanood ko na yan last year. Pero maniwala ka kapag pinanood mo muli ang gawain ng ating Panginoon, may fresh revelation ng ating Panginoon. Amen. May bago kang matututunan. Amen. At laging magiging inspirasyon sa araw-araw nating buhay. Amen. Hindi lang po sa Women's Cafe Forum. Supportahan po natin ang ating pong gawain. Every Sunday, meron po tayo Wednesday, ayun po, premiere na ating pong midweek service. And Friday, meron din po tayo tuloy-tuloy po. Amen, yung mga preachings at mensahe ng ating Pastor Kenneth. Kung papakinggan niyo po palagi yun, buhay na buhay ang salita ng ating Panginoon. Amen! Amen! Ayan. Okay na ba tayo, Sister Gay, sa mga pagluha natin? Amen. Napaka-emotional ko ngayon. Oo nga eh. Ang tagal na-miss ko kasi, tsaka naipon yung mga testimony. So yung mga luha ngayon, ayun po ay patunay na napakabuti ng Lord sa buhay ko po. At sa buhay po nating lahat. Amen. 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 Bago ko makalimutan, yung isa pa dun sa kwento ni Ma'am C kanina, yung sabi niya, mayroong mga taong nag-encourage sa'yo, di ba? Ma'am C, kaya mo yan. Di ba? Mayroong mga taong tutulong sa kanya kapag hindi niya alam, na pag technicals, di ba? Narinig ko to sa isang pastor, ngayon naalala ko, sabi niya, kasi when God bless you, sometimes, even though you are prepared, pero yung support system mo ay hindi pa prepared, hindi pa niya ipagkakalob sa'yo. Ang ganda nun, no? Ganun pala yun, maunawaan mo, wag minsan kasi nirarush natin ang ating Panginoon. Totoo. Lord, okay na ako, ready na ako, nag-train na ako, Lord, okay na lahat, everything is okay. Bakit wala pa yung blessing? Ayun pala, inaayos lahat ng Diyos, yung support system, yung mga sources, yung mga tao makakasama mo dun sa blessing na ipagkakaloob ko sa'yo. Amen. Because God wants the blessing to be perfect. Di ba sabi nga, every good and perfect comes from above. Amen. Amen. Kaya inaayos ng Diyos na even though you are prepared, pero hindi pa ayos yung mga taong nasa paligid mo, hindi pa ayos yung mga gagamitin mo, hanggat dumating yung panahon na okay ang lahat, doon babagsak ang pagpapala. Hallelujah. Buhat sa ating mga. Salamat sa inspirasyon. Salamat sa banal na spirito, pinaalala yun sa akin. Hallelujah. Napakagandang revelation nun. Para sa mga naghihintay, para sa mga nananalangin ng pagpapala buhat sa ating Panginoon. Amen. And sometimes kapag hindi po natin alam kung anong ating gagawin, ito lagi ko ding sinasabi, just say the name of Jesus. Amen. Yung kapag hindi mo na alam kung anong ipapanalangin mo, just call upon the name of Jesus. Just say His name, declare His name, oh Jesus, Jesus, Jesus. And speak in tongues. Napakaganda nun. Napakagandang maranasan mo kapag nag-speaking tongues ka, kapag sinabi mo lamang ang pangalan din ni Jesus. Alam, isa sa mga patotoo ko, nung si JH, eto si Brother Hardy kasi umalis siya noon, gabi na, si JH hindi makatulog. Hindi ako naka-attend noon Sunday. So Saturday night, hindi siya makatulog, tapos para siyang hinihiga. Yung habol na hininga niya, sabi ko, paano ba ito makakatulog, tong anak ko? Hinilot ko na and all.
nag-speak in tongues ako. Habang nag-speak in tongues ako, tapos umaawit ako ng pagsamba, alam mo yung biglang nahimbing yung pagtulog ng anak mo. Ang Praise sarap God. makita at maranasan yung pagkilos Sobra. ng Diyos. Totoo. Amen. 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 Yes, okay yung mga patotoo natin sa nakaraan. Pero mas maganda yung nakikita natin patuloy na kumikilos ang Diyos at Amen. lagi tayong may bagong patotoo Hallelujah. ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya yun ang laging magpapaalala sa atin that you have a strong heart in the name of Amen. Jesus. Amen. Kaya sige po, Ma'am C. Dagtungan mo. Wala, gusto ko yung nakikinig ako sa'yo kanina, yung revelation, no? Ang ganda, no? Parang na-realize ko, hindi pala laging ibibigay sa'yo kung when you're ready. Hindi pala laging nakadepende sa'yo kung ibibigay sa'yo ng Panginoon yung mga blessings na yan. Pwede pa lang, it's the other way around, na kapag ready na yung support system na makakapagpatatag sa'yo, pwede na palang ibigay sa'yo ng ating Panginoon. Amen. And yung personal relationship mo with our Lord, malalaman mo kapag may binigay siya sa'yo na when it's time. And one thing I've learned habang nakikinig ako sa inyong dalawa is, huwag mong sayangin na ibigay yung strength and effort mo sa mga maling bagay para hindi mapagod yung puso mo. And, ano ba yun? Meron ako naisip ka na sabi ko, i-share ko. Every morning, after itong may challenge sa akin sa work, every morning, pagising ko, magbabasa akong Bible verse, 2-liners, hindi ganun kahaba. And then, lagi kong pagbabangon na ako, sabi ko, I will and I can in Jesus' name. Amen. Diba? Yun lang. Kasi I have to be reminded of that na pagpagod na ako, tinanong ako ng boss ko, Rachel, kumusta ka? Sabi ko, overwhelmed po, ma'am. Kasi kailangan ko pong matutunan ng lahat. Pero nagulat ako sa sagot ko kasi meron akong sagot doon na, pero ma'am, na-excite po ako na dumating yung panahon na kapag tinanong mo ako, hindi na, kasi pag may tinatanong siya sa akin, syempre hindi pa ako confident. Yung emoji ko yung parang, shock, ganon, scared, ganon. Na ang emoji ko po ay hindi na ganon, kundi masaya na ako kasi I'm confident enough na sasagutin na kita. And then, what she told me is, good. Mga kapatid, I wanted to share na when everything else sa paligid mo is falling down, parang hindi umaayon sa lahat, hindi madali, ika nga. Maganda yung sinabi mo dun sa volleyball na pinaupo lang sila, you meditate. Ang sabi sa akin ng boss ko, it's okay if hindi mo pa alam lahat. Kasi you have to focus on your goal. You have to focus on your goal. Sa volleyball, ang focus nila is to win kahit natatalo na sila, kahit coming from behind sila. And your goal, and you have to focus. Kasi kapag ganun, parang, behind na tayo. Amen. Pagod na ako physically, pagod na ako emotionally, nadadown ako kasi binubu ako ng audience. So, hindi. You have, parang lahat pala yan, i-off mo. Ang i-on mo lang, yung alam mo makakatulong sa'yo to go or para makarating ka doon sa goal mo. Yun po yung sinasabi namin kanina na you have to start refocusing doon sa hindi makakapagpapagod sa puso mo. And every time, Jesus, Jesus, I can and I will. In Jesus' name. Amen. Amen. I can. I will. Amen. Amen. Always declare, Oo. Amen. Sister Grace, do you can? I can. So ayun, habang nagsasalita si Ma'am C, ang naalala ko po talaga ay maging positive lagi yung ating Amen. mindset. So, pag lagi po natin titignan, papakiramdaman yung mga nangyayari sa paligid po natin, totoong nakakapanghina po talaga. Oo. Nakakababa ng Moral, ayun. ng energy. Oo, kasi yung mga tao lagi ang titignan yan kung kailan ka Babagsak magkakamali. Lalo at na po mababagsak. tayo na tumatayo po dito sa pulpito na sinishare mo yung mga salita ng ating Panginoon. So yung mga taong nakapaligid sa'yo, ang lagi nilang titignan kung kailan ka magkakamali.
So ako kasi ito lagi ko rin po iniisip na Grace, hinay-hinay, kasi lagi mo nga alalahanin, dala-dala mo yung pangalan ng biyaya ng Diyos. So every time na may masasabi ka na hindi maganda, so magre-reflect yun sa'yo, ikaw din sasabihan nila ng hindi maganda. And pag nakarinig ka ng mga ganung salita, di ba, ang sakit po nun. So, magkaroon po tayo palagi ng proper mindset na yung pag-iisip po natin ay lagi nakatuon sa ating Panginoon. Wag po natin tignan yung mga nangyayaring hindi maganda, mga trials, difficulties na kung ano-ano man. Basta lagi lang po tayong magpakalakas sa ating Panginoon. Sabi, yung strong heart, nangangailangan po yan ng pananampalataya sa ating Panginoon eh. Amen. So, Amen. lagi nating iisipin na kaya natin. Magtiwala tayo na kaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Na siyang nagbibigay ng lakas po sa atin. Kasi, totoo naman po na hindi madaling sabihin na matatag ako, matibay yung puso ko, pero pag nandyan na, totoo naman po na nakakaramdam tayo ng panghihina. Pero lagi po natin i-review yun. Sabi nga po nila, Ma'am ni Sister Jen, always declare na pag may nangyayaring hindi maganda, Lord, I can do all things through Christ who give me strength. Amen. So ayan po yung lagi ko ring binabanggit pag ako po yung nanghihina. So ayan yung nakalagay sa aking monitor. So reminder din po siya sa akin every time na nanghihina ako. Lagi ko sinasabi, Lord, kaya ko to. Kasi ikaw yung magbibigay ng lakas sa akin para mapagtagumpayan ito. So, ang pag-asa lang naman po natin palagi yung ating Panginoon. Hindi natin kaya na tayong mag-isa lang. Kailangan natin tulong ng ating Panginoon at tulong ng mga totoong tao na nagmamahal sa atin, yung concern sa atin, yung dinadala ka sa papalapit kay Kristo. So, ayun po. Maraming salamat po. Miss na miss mo talaga. Oo. Never end. Hindi talaga tumitigil yung Totoo. luha niya. Praise God. Oo, very emotional ako. Hindi ko alam. Okay pero lang. siguro, na-overwhelm talaga ako. At Amen. na-miss ko po Amen. talaga kayo. Na-miss ko kayo. Ngayon lang, alam nyo, pangalawang beses ko po na magsalita sa harap ninyong lahat. Na ganito, na nasa church, na hindi nasa split screen, sa Zoom. So, salamat kasi opportunity ng Lord eh. Kung bakit Amen. ako nandito. Hindi ako makasalita dito kung hindi dahil sa Lord. Amen. Hindi ko masasabi yung kabutihan ng Panginoon kung hindi ko naranasan. So, Amen. ayun po. To God be all the glory. Amen. 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 At sa lahat ng mga nanonood, paki-comment nga po, I will, I can. Amen. Amen. Napakaganda Amen. nung meron kang tinitingnan palagi. Sabi nga ni Sister Grace, naka-display sa monitor mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Napakahalaga nun na meron kang bit-bit lagi ng salita na ating Panginoon, ng pangako na ating Panginoon. Yung mga, He will never leave me nor forsake Amen. me. Amen. Napakalaking tulong nun para ikaw ay Totoo. magpatuloy. Amen. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon, ito po'y buhay. Amen. Hindi po natutulog lang. Hindi lang basta nakalagay sa Biblia, nakalagay lang dito sa text na book na ito lang ay nakasulat, kundi ito po ay buhay. At ito mismo ang Diyos. Amen. Amen. Ito po Amen. mismo ang ating Panginoon. Kaya po, sige po, tuloy-tuloy marami pa tayong gustong pag-usapan. Pero ang luha ay hindi maubos-ubos. Amen. Amen. Overflow talaga naman. Dahil yun ay biyaya ng ating Panginoon. Amen. Yun ay testimony of the trials. Amen. Amen. Those are the, sabi nga po ay, the message of your mess. Amen. Yun Amen. nga, napakaganda nun. Lahat ng mga naging mali, lahat ng mga naging kalungkutan, pero ibabalik ng Diyos sa atin ang kaligayahan at Amen. katagumpayan. Amen. Amen. Kaya hihingan ko na kayo ng huling pananalita. Ayan, huling pananalita. May pag-uso. Ayan. Si Ma'am C, sister. Ang inuso ba ako? Sige, Ma'am C. Sige. Ginuso ka na eh. Ginuso na ako. Ayan, kaakibat po nung I can and I will. Pag bumababa akong hagdan, di ba nakita niyo yung pumunta kayo sa bahay? John 14:1. So, super favorite ko. John 14:1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Ingatan natin mga kapatid yung puso natin. Huwag po nating hayaan ma-crush yung ating heart. So, every time na nakakaramdam tayo ng kapaguran, every time na nakakaramdam tayo ng parang masakit, every time na nakakaramdam tayo na we feel like giving up, simple lang, as simple as uttering the name of Jesus. Sabi nga ni Sister Jen kanina, Jesus, Jesus,
Bahala ka na, your will be done, and let's be excited. Yung mga sinasabi ko dati na, let's be excited kapag may binigay sa ating pagsubok or challenges ang ating Panginoon kung ano yung magiging ending. And you have to, again, focus on your goal. Ano ba yung goal mo? And alam mo na, ngayon pa lang, pinagtagumpayan mo na, di ba? Lagi naman natin sinasabi. Siguro yung mga natutunan natin, sabi nga ni Sister Jen, yung Bible ay hindi lang po yan, mga pahina, ika nga, na inipon-ipon at sinulat dyan for nothing. Salita yan ng ating Panginoon. Ang ating Amen. Panginoon yan. So kung naniniwala tayo sa ating Panginoon, every time na we feel like, pagod na ako, yung puso ko, yung heart natin, kailangan nating i-guard, mga kapatid. And we have to guard our heart doon sa unang nagbigay ng pag-ibig sa atin. Yun ay bumalik tayo sa ating Panginoon. So, sana po, ayan, sana po meron kayong napulot ngayong gabi. And ako, ang dami-dami. Tama si Sister Grace, na-miss natin. Amen. And iba rin naman talaga na magkakausap tayo. No? Iba yung live na Oo. kita-kita mo yung emotion. Totoo. So, bago to mag-start, no, yung may mga nadapa. Ayan. Sakit ng tuhod ko. Nararamdaman ko na. Hindi, joke lang po. So, sabi nga natin, kung ang puso natin ay hindi tama sa ating Panginoon, all the challenges, pwede tayong mag-give up sa kalagitnaan nung proseso, Sister Grace. Pero dahil alam natin na we can and we will, in Jesus' name, pupunta tayo hanggang sa dulo kung saan tayo gustong pumunta ng ating Panginoon. Amen. Salamat Amen. po. And bago kay Sister Grace yun, yung sana pa. Naalala ko yung sabi sa Bible, kasi if you fall 7 times, rise up 8. Yan. Amen. Magpatuloy. Kahit madapa, babangon muli. Babangon ako. Pero ang sakit din, ha? Ngayon ko siya nararamdaman. In fairness. So, ayun na nga. So, sa mga nanonood, ayan, always declare, kagaya ng sinabi namin, at lagi lang kayong magpakatatag, be strong and courageous. Ano man yung pinagdadaanan nyo, wag na wag po kayong susuko dahil lagi po natin kasama yung ating Panginoon. So, hindi niya tayo bibigyan ng mga hamon kung hindi natin kaya. Lagi natin kaya. Lagi po natin sasabihin na I can, kagaya nung sinasabi nga po ni Sister Jen at ni Ma'am C. Kayang-kaya po nating lahat dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Amen. At minsan kaya tayo nakakaranas din ng mga ganyang pagsubok kasi gusto ng Lord na mas makilala pa natin siya, nire-refine yung puso natin, or maaring nais ng Panginoon na yung buhay ng ibang tao na mas matuto sa atin. Yung parang makapagbigay rin tayo ng inspirasyon sa ibang tao. So, tuloy-tuloy lang po tayo, patuloy tayong manalangin, magkaroon po tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Lagi po tayo magbasa ng Biblia dahil nakakatulong po talaga ito para po tayo ay lumakas. Amen. So, have faith lang po talaga, kapit lagi sa ating Panginoon. Yun lang po, thank you. Amen. Salamat, Sister Grace. At siguro po sa akin po ang iiwanan ko sa ating lahat. Even though you are in your weakest point, God is your strength. So, cheer up, heart strong, because when we are weak, then Christ is strong. Amen. Kaya sige po, isasarado po natin ating gawain sa isang panalangin, Ma'am C. Amen. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa oras na binigay mo po sa aming tatlo at sa lahat po ng mga nagbigay ng oras para po manood ngayong gabi, Panginoon. Thank you for the wisdom. Thank you for the knowledge. Thank you for the challenges, Panginoon, that make us having a heart strong, O Lord, for having a strong heart, O Jesus. Lord, lagi niyo pong pagpalain at lalo niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we don't have anything, kung ano yung meron kami, Panginoon, hindi sa amin to. Ito po ay nagmula sa iyo. Ang tangi po naming panalangin, Lord, ay magamit po namin ito ng tama, magamit namin ito to glorify you, Panginoon. And that, Lord, every time na may nalalagpasan kaming challenge, this is not because
sa amin, but this is because of you, O Jesus. Thank you for that wonderful love you have for us. Thank you for always forgiving us sa lahat po ng aming mga shortcomings. Thank you for being our Father. Thank you for being our Lord. Thank you for being our friend, O Yes, O Jesus. God. Salamat sa oras na lagi mo kaming pinapakinggan. Salamat sa matatag na puso na ibinigay mo sa amin. At salamat for always reminding us, Lord, na nandyan ka. Ikaw ang pag-ibig. Kaya kapag ikaw po ay nasa puso namin, ang puso namin ay punong-puno ng pag-ibig. Yes, O God. Our hearts are strong, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God. Pinasasalamatan ka namin, O Lord. Itinataas po namin ang pangalan mo ng buong papuri at pasasalamat, O Lord. Maraming salamat po. We give you back all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Kaya sa lahat po namin mga nakasama, maraming salamat po sa inyo. And also sa ating production team. Maraming Thank salamat you. sa mga Thank you. guwapo nating kasama dito. Talaga namang mamaya may pahalo-halo. Ay, gabi na! Bawal na halo-halo. Baka ubuhin. Ayan. Kaya muli po, magsama-sama tayo muli next Thursday. See you again. God bless. We God love you. bless. Bye-bye.